Tanong ni Brother Patrick, ano po ang sagot sa argument na di umano'y pinalitan na ni Kristo ang 10 utos or 10 commandments sa Mateo 5:21 hanggang 22? Ito po yung sinasagot natin noon kapag ito po yung argument ng ang dating daan ni Brad Eli. Bagaman, siguro, meron din po ibang ganun ang katuwiran at ngayon may bagong nangopya naman. Tingnan natin kung uobra ba na itong talata sa Mateo 5:21 at 22 ay nagpapahiwatig na pinalitan ni Kristo ang 10 utos. Ayan, siguro pag-usapan natin yan, Brother Gomer. Pinalitan ba? Basahin muna natin yung talata. Narinig ninyo na sinabi sa mga tao sa una, huwag kang papatay. At ang sinumang pumatay ay mapapasapanganib sa kahatulan. Datapat sinabi ko sa inyo na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapasapanganib sa kahatulan at ang sinumang magsabi sa kanyang kapatid na raka ay mapapasapanganib sa Sanhedrin. At ang sino magsabi ulul ka ay mapapasapanganib sa impyerno. So, ang ibig mong sabihin daw dito mga kapatid, doon sa 21, balik mo nga sa 21, ang nakalagay dyan, bawal pumatay. Pag pumatay, mapapasapanganib sa kahatulan. Pero sa 21 at 22, may pinalit. Yung mapuot sa kapatid ay mapapasanganib na sa kahatulan. So, pinalitan. Ganon ba yon ang ibig sabihin nito, mga kapatid? Ipapakita ko namin sa inyo, mga gilang taga-subaybay, kung ano ang ibig pong sabihin ng pinalitan at ano ang ibig sabihin ng Panginoon dito. Ito ba ay pagpapalit or pagpapalawak? Yan ang ating dapat malaman. Kasi, pagka sinabi mong pinalitan, dapat ay iba na. Pero kung mapapansin po ninyo, ang consequence at yung kasalanan, pareho lang. Pareho lang ng pangalan ng kasalanan pagpatay. Dapat kung ang unang utos na huwag papatay, kung pinalitan, dapat iba na ang pangalan ng kasalanan ng napupuot. Dapat hindi na magpatay. Kaso pareho lang ng kasalanan Napansin niyo mga kapatid, ang pinalitan ay dapat ang mapupuot, hindi na pagpatay ang magiging kasalanan niya. Kundi iba na, kaso lang, pareho lang ng kasalanan. At lumalabas, kung pinalitan, lumalabas na sa lumang tipan, pwedeng mapuot at hindi nagkakasala hindi nagkakasala. At lumalabas din yan, kung pinalitan, sa bagong tipan, ay pwede nang pumatay, wag lang mapuot. Tinan niyo po ang ginawa ng mga ganoong argument. Nilamukos yung yung talata. Imbis na pagkaayos-ayos, nilamukot ba? Ginulo. Binuhul-buhul Kaiiwas lang po doon sa Sabat. Ang ginawa, nilamutak ng gusto yung talata na napakaganda naman ng ibig sabihin. So, bibigay ko kay Brother Gomer, magpakita po kami sa inyo ng mga talata na kahit sa Old Testament, nandoon na po yung kahulugan po nitong pagkapuot na ito. Sige, bigay ko muna kay Brother Gomer. Ibig sabihin, yung gumagamit nitong talatang ito, nasasabihin niya ngayon na pinalitan ng 10 Commandments. Pero tutol naman siya na 10 Commandments ang pinag-uusapan. Ay, yun. Patay tayo dyan. Oo nga. Kasi, alam ko, yan doon sa tumututol doon sa 10 Commandments daw yung Mateo 5. Hindi daw 10 utos yan. Hindi daw 10 Commandments. Pero ngayon, na-realize niya. Sa 21 10 Commandments pa lang pinag-uusapan kasi 10 Commandments ang pinalitan. Baka na-realize niya, Brother Gomer. Mali pala ako.
Dito na lang tayo, dito na lang tayo babawi. O, di ba? So napansin po ninyo, kaya nga hindi, wala eh. Kumbaga, lalong lumulubog. Sabi niya nga eh, kumunoy. Tama. Pag kumalaw, lalong lumulubog eh. Brother Johnson. Oo nga. Dahil na nilalabanan niya, na hindi, saan doon? Saan doon? Sabi niya, nakakatawa nga eh. Saan doon? Tapos sir nang sumagot. Oo nga. Ngayon, bigla na naman siyang kumambyo, na dyan pala sa 5:21 o sa 5:21 nga, 10 utos pala ang pinalitan ni Kristo. So lumalabas, ang pinag-uusapan nga dyan, kasama ng 10 utos, pero tutol sa dati. Maliban na lang kung magpalusot siya, Brother Gomer, na yung talatang 17 hanggang 18, hindi yan 10 utos. Pero pagdating sa 21 hanggang 22, Okay. 10 utos na. Kasi Ayun na nga naman dyan. umabot siya sa pagbasa niya sa hanggang 20. Hanggang verse 20. Hindi na nandiretso ng 21 para sinagot na natin yan. Para malaman mo kung anong kautusan yun, ituloy mo na yung sa 21 eh. Bakit nag-U-turn doon sa verse Nag-U-turn 1? eh. Kumbaga, malapit na sana sa finish line eh. Biglang bumalik eh. Ngayon naman, ay hindi na kumibo doon. Ay dito siya. Ang problema, hindi niya naisip na sang-ayon. Sang-ayon pa siya nakasama yung 10 utos doon. Eh di, 10 utos pala talaga. Kasi tinatanggap niya ngayon na ang topic na ni Kristo dito sa 21, 10 utos na. Yun. Oo nga. Di ba, Brother Johnson? Pinakinggan natin yan, di lang natapos eh. Kaya lang, ang kanyang bagong palusot, kahit 10 utos na ang pinag-uusapan pala dito, Pinalitan ang naman. palusot na pa pala niyang bago, pinalitan na. Ganon. Ayun na nga ang nangyari dyan. Pero at least mahalaga, Ha? at least umamin. O at least umamin na 10 utos pala ang pinag-uusapan dyan. Kasi nga, kung hindi naman 10 utos yan, paano mong mapapalitan kung hindi 10 utos ang topic dyan? Naipit Diba? na naman. Ngayon, ang gagawin na lang natin, aayusin na lang natin yung maling pagkaunawa niya doon sa talatang 21, Brother Johnson. Tama. Tingnan natin yung talatang 21. Pansinin po ninyo mga kapatid, ano? Ang sabi diyan sa talatang 21, narinig ninyo. So yan ang una nating dapat i-resolve. Kasi sabi diyan na ang ating Panginoon, narinig ninyo na sinabi sa mga tao sa una. Ay kanino narinig? Kasi sabi dito, narinig ninyo. Kanino nila narinig? Hindi ho ba yun ang dapat na ating alamin? Ngayon, kung sasabihin natin na ang narinig nitong mga kausap ng ating Panginoon ay yung boses ng Diyos doon sa bundok ng Sinai, malabo. Hindi ho ba? So, ang tanong dyan, sino yung napakinggan nitong mga kausap ng ating Panginoon na sinasabi niya, narinig ninyo na sinabi sa mga tao ng una? Kasi, tingnan po ninyo ha, kung sasabihin mo na yung sinabi diyan na narinig ninyo, kasi nga ang Panginoong Diyos, Brother Johnson, ang nagsalita sa bundok ng Sinai eh. Tama. Hindi ba? Tanong, ito bang mga kausap ng ating Panginoon dito sa Mateo 5 narinig nila yung tinig ng Diyos doon sa bundok na Sinai? Hindi. Siguradong hindi. Kaya nga ang tanong diyan ay kung kanino nila narinig. Di ba? Yan ang dapat na una. Tapos sabi niya, ano ang narinig nila? Huwag kang papatay. Tapos, at sino mang pumatay ay mapapasapanganib sa kahatulan. Saan yun? Saan sinabi sa 10 utos doon? Basahin nga natin yung 10 utos, Brother Johnson. Sige. Kung pagkasabi ng Diyos na huwag kang papatay, at ang sino mang pumatay mapapasapanganib sa kahatulan, nasaan doon? Wala eh. Wala. Kaya nga maliwanag na hindi po yung sa bundok na Sinai ang narinig nila. Kasi dito sa Exodo, wala namang nakalagay dyan na ang sino mang pumatay mapapasapanganib sa kahatulan.
At isa pa, Brother Johnson, kung babalikan natin yung Mateo 5:21, ang sabi niyan, narinig ninyo sinabi sa mga tao ng una, huwag kang papatay. At ang sino mang pumatay ay mapapasapanganib sa kahatulan. Tapos sa verse 22, ang sabi ni Kristo, datapwat sinasabi ko sa inyo. O tingnan po ninyo ang mangyayari dito mga kapatid. Sino po ang nagsabi ng kautusan sa bundok na Sinai? Ang Diyos. So lalabas ngayon, ang sabi ng Panginoon pala dito, kung uunawain natin doon sa kanilang pagkaunawa, sinabi ng Diyos sa bundok na Sinai, huwag kang papatay. Pero sinasabi ko sa inyo. Parang ganon. Lalabas ngayon, binabago ni Kristo yung sinabi ng Diyos. Ng Ama. Oh. Ganon ba yon? Hindi Pero anong patotoo ng Panginoon? Tingnan po natin sa Juan 15. Ang talata ay Gis. Pansinin po ninyo mga kapatid. Kaya nga, kung hindi po natin talaga pag-aaralan at puro pangunguntra lang sa utos ang sabi dito ng ating Panginoon, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay magsisipanahan kayo sa aking pag-ibig. Gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. So maliwanag po yan na yung utos ng Ama ay sinunod ng Panginoon. Kaya nga, kung babasahin mo yung 5:21, na narinig ninyong sinabi ng una, kaya nga ang unang tanong dyan, Brother Johnson, kanino nila narinig? Malawanag na narinig nila doon sa kanilang mga tagapagturo. Hindi ba? Tapos ang sabi niya, doon nila narinig yon. Sabi niya, huwag kang papatay at ang sino man pumatay ay mapapasapanganib sa kahatulan. Tapos ang sabi sa 22, datapat sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapasapanganib sa kahatulan. So, ang pinag-uusapan natin dito mga kapatid ay yung turo ng mga Pariseo na siyang tagapagturo ng kautusan versus dun sa itinuturo ng ating Panginoon na tamang turo, Brother Johnson. Mm-hmm. Dahil hindi po totoo na dito lang sa pagdating ng ating Panginoon may parusa yung mapuot. Kasi ganun lalabas, Brother Johnson, di ba? Mm-hmm. Kasi kung pinalitan, yung huwag kang papatay, pinalitan mo ng wag mapupuot. So meaning, yung mapuot, sa panahon ng lumang tipan, okay lang. Hindi, walang parusa. Pero totoo ba yun? O tingnan po natin sa Kawikaan 19, ang talata 19. Napansin niyo po yung talata na yan? Ang taong may malaking puot ay magtataglay ng parusa. O papaano ito? Papaano ngayon naging kapalit? Yung ipinalit pala, luma din. Paano naging kapalit yan ng wag kang papatay? Nandyan na rin pala yan nang sabi dyan ang taong may malaking puot ay magtataglay ng parusa. Ay di, hindi totoo, nakapalit yan ng wag kang papatay, Brother Johnson. Tama-tama yan magtataglay ng parusa kasi doon sa Mateo ay mapaparusahan sa impyerno o kaya mananagot sa Sanhedrin. Tama nga, nandun na sa Old Testament yan. Dito sa 5:22, datapat sinasabi ko sa inyo, na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapasang panganib sa kahatulan. Tapos, ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, raka, mapapasa panganib sa Sanhedrin. At ang sino magsabi, ulul kay, mapapasa panganib sa impyerno sa apoy. So, dito, sa Kawikaan, ang taong may malaking puot, magtataglay ng parusa. Kasi, yung pong sinasabi dito sa ating komentary, yung pong nagagalit sa kanyang kapatid, na mapapasapanganib sa kahatulan at kung magsalita ng rakay sa Sanhedrin,
ay pwede siyang pwede siyang isuplong sa batas at mananagot siya. At siyempre, tatanggap siya ng parusa, mga kapatid. So tama yung binabanggit na sa Old Testament. Kaya yung sinasabi niyang kapalit, wala, hindi huobra, mga kapatid. Alam ko meron pa eh. Pero hayaan ko muna si Brother Gomer na ituloy yung sagot niya. Kaya dito, maliwanag, Brother Johnson, na ang itinuturo kaya nga ito yung pagpapatunay, ito yung dapat nating maintindihan dito, Brother Johnson. Bakit kasi sinabi ng ating Panginoon na huwag nilang iisipin na siya'y naparito upang sirain ang kautusan? Mhm. Kaya nga ipinagpaunan niya yun, Brother Johnson, sapagkat nga siya po ay magtuturo ng mga bagay na ngayon lang nila maririnig na hindi nila narinig sa kanilang mga tagapagturo. Mhm. Ang tawag dyan ay minagnify pinalawak ng Panginoon. Correct. Ibig sabihin, yung ituturo niya ay hindi pa ito narinig ng mga tagapakinig niya doon sa kanilang mga tagapagturo. Mhm. Kaya nga, pagkatapos nitong tinatawag na Sermon of the Mount, actually, ito pong Mateo 5, hindi po yan, hindi naman yan nahati-hati sa chapter talaga, Brother Johnson Mhm. Kaya nga sinasabi po natin, yung Sermon of the Mount, yan po ay Mateo 5, 6 at hanggang 7. No? Pagkatapos ng ating Panginoon na matapos yung Sermon of the Mount na yan, pansinin po ninyo yung salita ng mga nakinig sa kanya. Sa talatang 28 yata yon. Tingnan natin yung Mateo 7:28. At nangyari, pansinin po ninyo na nang matapos na ni Jesus ang mga salitang ito, ay nangatilihan ang mga karamihan sa kanyang aral. Ayan po, ibig sabihin yung mga nakinig sa kanya, Brother Johnson, talagang, ang sabi diyan, namangha po sila doon sa kanyang turo. Bakit? Sa talatang 29, pansinin po ninyo, sapagkat sila'y kanyang tinuturo ang tulad sa may kapamahalaan at hindi gaya ng kanilang mga iskriba. Napakaliwanag po nito, mga kapatid. Kaya nga yung comparison doon sa talatang 21 ay hindi po yan comparison doon sa kautusan per se, kundi comparison doon sa kung paano ito itinuro ng mga iskriba, Brother Johnson. Versus dun sa kung ano yung tamang turo na yun ang itinuro ng ating Panginoong Jesucristo. So, maliwanag po yan na hindi po yan pagpapalit. Para sabihin mo na pinalitan, mali. Kaya nga sabi ng Panginoon, huwag ninyong isipin na ako'y naparito upang sirain. Bakit? Kasi nga magtuturo siya ng turo na iba sa narinig nila sa mga eskriba, Brother Johnson. Tama. Yan ang dapat nating maintindihan po dyan. Kaya nga nung matapos niya yung turo, namangha yung mga tao sa kanyang turo At nakita nila na ang sabi dyan, tinuturo ang tulad sa may kapamahalaan. Ang ibig sabihin, yung turo ng ating Panginoon, Brother Johnson, yung talaga yung tamang turo ayon sa nakasulat sa banal na kasulatan. Yan ang dapat nating maintindihan dyan. Hindi pinalitan. Mali ang pinalitan niya siguro, yung interpretasyon ng mga eskriba. Pwedeng ganon. Kaya nga ang sabi niya, kung ang inyong katwiran ay hindi hihigit sa katwiran ng mga eskriba at pariseo, hindi kayo papasok sa langit. Ang ibig sabihin, Brother Johnson, kung ang susundin lang nila ay yung maling interpretation ng mga eskriba, ay malabo. Kasi nga sa mga eskriba basta hindi ka pumapatay physical, okay lang Di ba? Mm-mm. Kahit na ikaw ay galit na galit, walang problema. Pero, ang totoo, hindi naman yun ang tamang turo. Kahit doon pa lamang sa lumang tipan, hindi ganun ang turo, Brother Johnson. Hindi nga. Kaya nga nabasa natin, ang sabi nga ni Haring Solomon ang taong may malaking puot magdurusa tatanggap ng parusa. So doon pa lang itinuturo na yung may pagkapuot talagang hindi tama.
Kaso lang, nakalimutan itong ituro ng mga eskriba, Brother Johnson. Yun. Oh, ay nung ituro ng ating Panginoon, kumpleto, nagulat sila. Meron palang ganon. Ganon Tama. ang nangyayari dyan, mga kapatid.